Amo sa mong balay ha, kay di magumi ka uli. Lisod matutulan ron ba, delikado kayo. So, sa inyo lang yun yung nag-aasa, sa mga tao lang yun. We pay a lot of taxes. I pay 40% of my income Shut monthly to the Dutch government. I don't want to spend on Ari Roque. Kung meron man akong pasasalamat, no, sa pamilyang Marcos, Araneta at Romualdez, ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, no? Kundi isang international figure na. Hello mga kadonatics! Nako! Dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong, mukhang ginising nila ang natutulog na dragon. Nako! Sino ang nag-iisang anak ni Tatay Digong na si Kitty Duterte? Sa recent wife niya. Hahay! Makikita mo sa batang ito ang tapang ni Tatay Digong at ang lakas ng paninindigan ni VP Sara Duterte. Nako naman mga kadonatics. Mukhang mapipilitang pumasok sa politika itong si Veronica. 18 years old pa lang, pero mukhang may laman na yung mga pinagsasabi niya. At makikita mo talaga ang leadership. The way she talks, the way she appreciates things, makita mo na isa talaga siyang leader. Ngayon mga kadonatics, bakit ko nasabi na mapipilitan itong pumasok sa politika? Dahil pinersecute yung pamilya nila. At saka, she was advised by Tatay Digong na to take up law. Hay, nako, mag-aabogado to. Mas maganda kasi may advantage ka pag abogado ka papasok sa politika. Kasi alam mo na yung law, alam mo na yung gagawin mo. Especially may dugong Duterte to. Panoorin natin yung video mga kadonatics. At nilagyan ko na din ng caption, Tagalog caption sa lahat ng mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. Sa ating mga kadonatics natin hindi nakakaintindi ng Bisaya. Kaya, let's go. Dinumog. Ganyan. Nako. Layo lang gamay, gamay lang. Cordon. Ayun na. Dinumog ng mga tao. Look at that. No light. Naipang isang artista. Ang kalawang. Okay naman siya. Ang problema na yung pagkaon. Kaya gipadala na yung pagkuha dito. Yung mga man gidawas. Di man siya nagkakaon. Ka ng binisaya na kantiyahan. Wala yung mag-live ba? Wala talag. Baya siya mukha ng pagkaon. Mao lang ang mong problema. Pero iyang medisina nahatag naman tanan. So okay na siya. Nag-TV lang man daw dito. Wala ko na kabalo. Depende na sa legal counsel. Pero sige na ako lang ka. Ayaw mo undang ha. Salamat kayo. Grabe akong pasalamat ninyo kay Palangga bayan ako ng papa no. Dili ta mo undang hantod makauli siya. Grabe, di ba? Pansinin nyo the way she talks, no? The way she handles things. Napaka-professional at sobrang bata pa nito. Talagang makikita mo talaga sa kanya na may leadership skill na siya. That's the power of Duterte's blood. Let's go.
Diyan po ka na mo may papa, ma'am. Salamat. Walang dyan po kaya mo siya, ma'am. Ha? Da private mo gud ako, sir. Baka basig dito ako mga fan page ana ra to. Oo. Sige lang, ampo lang ta tapos kaon og tulog ha kay dili ta pwede magpapildi. Dugay pa ni makiman. Oo. Oo, ay vitamins maayo. May nag-donate, ma'am. Salamat kaayo sa nag-donate anan ha. Sa inyo tanan, salamat din Ma'am kaayo. Kitty, baka may mensahe ka po sa mga sumusuporta sa amin. Oo. Pwede po bang tagalogin nyo na lang po para pare-pareho natin maintindihan? Hindi Thank you ako po. magaling mag-Tagalog. Pero salamat sa inyong lahat. Buong pamilya ko nagpapasalamat sa inyo. Patuloy lang yung pagdasal natin. Tapos, alagaan natin yung mga sarili natin. Matulog tayo, kumain tayo. Walang iiyak. Walang iiyak. Laban tayo. Kasi malayo pa to, hindi pa to tapos. So, alagaan natin yung mga katawan natin, ha? Oo, yun lang. Gaganti kami sa inyo. Doon tayo makakabawi. Doon na lang. Election. So, wag na tayong mag-provoke. Doon na lang sa election para, mapayapa lahat. Oo. Pakinggan yung mga sinasabi niya. Huwag nang i-provoke yung bangag na administrasyon. Doon natin babawiin sa election. Let's pray mga kadonatics. Kasi alam naman natin lahat na they also control the Smartmatic. They control George Garcia. Kaya let's pray that God's providence will be shown during the election time. Kasi for sure, dadayain at dadayain pa rin yan nila. Ayaw na ayaw nilang makapasok yung PDP laban, yung mga kaalyado ni Duterte. Dahil gusto nilang manatili sa kapangyarihan. Sa nangyayari ngayon, silent martial law, lahat ng mga umaatake sa administrasyong ito, pinapatahimik. If you are pro-Duterte at may influensya ka sa social media, papatahimikin ka. It did not happen to the previous administrations. Akala ko talaga na worst na yung mga Aquinos. Oh, I can't believe. Ikinonsider kong hero si Marcos Sr. Sad to say, na iba na yung perspective ko sa kanya dahil sa ginawa ng kanyang bangag na anak. Let's go. So, mag-ingat kayo. Salamat talaga. Grabe. Ikaw din ba? Ma'am, kami muna bahala sa bahay niyo, ma'am. Salamat. Kamusta sa mong balay ha? Kay di magumi ka uli. Lisod matutulan ron ba? Delikado kayo. So, sa inyo lang yun yung nag-aasa. Sa mga tao lang yun. So, daghan man sud ka na. Naara sa TikTok na na. Tatago pala sila ngayon. Na matapang Ma'am Kitty, lumabas. pwede pong manghingi ng konting speech lang para po sa mga kababayan natin. So, yun sa mga kababayan ko, yun nga, patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag natin kalimutan kumain at matulog. Magpahinga tayo. Concern. Tapos, wag na natin silang patulan. Doon na tayo babawi sa eleksyon. Tapos, alagaan yung mga katawan. Ha? Oo, alagaan yung mga katawan. Ma'am, Matulog, pag-isama kumain. na rin po mga OFW, ma'am. Oo. Nakita ko sa sa internet ang daming mga protest, mga prayer rally ng mga OFW. So maraming salamat sa inyo lahat. So malaking bagay to para sa akin at sa pamilya ko. Kasi wala kaming hinihingi, yung dasal nyo lang, yun lang, okay na kami dun. Dasal at suporta, yun lang talaga. Mag-vitamins kayo ha, may vitamins dito. Maraming salamat sa bayan. Grabe, proud na proud ako sa mga OFWs talaga. I myself is an OFW. Pero mas proud ako sa inyo yung lumabas talaga. Ha? Dito lang ako sa social media, nagsasalita, wala naman akong ginawang important. Pero kayo, lumabas talaga kayo at nagpakita ng matinding suporta kay Tatay Digong. Especially yung sa Europe. Grabe, from different countries around Europe pumunta sa Netherlands just to support Tatay Digong. Grabe, that alone, makikita nila na yung inakusahan nilang tao
ay mahal ng Pilipino. It only means ang ganda ng ginawa niya sa Pilipinas. They will realize soon na nagkamali sila. Sa tingin ko nangyayari itong lahat para ipakita sa buong mundo, not just in the Philippines, kung gaano katindi ang lideratong Duterte. Ginawa siyang international icon, world-class leader. Grabe! Akala nila na they're gonna bury the Dutertes, but ang sa ginawa nila ngayon, mas lalo pang umangat, mas nagiging hero pa si Tatay Digong. Nagkamali sila. Grabe ang impact ng mga OFWs sa international media. I salute yung mga OFWs na lumabas talaga, nag-absent sa work just to support one person. On behalf of the Dutertes, maraming salamat po. Please continue on supporting Tatay Digong. Let's go. Oo. Hindi, ano yan, donation yan. Oo, salamat sa inyo. Salamat. Ma'am, wala pa ko'y tulog, ma'am. Ma'am Kitty. Wala pang tulog Itum na kayo akong diri kay dili man to ka skincare kay busy kayo ko ba, no? Ma'am, sa tinutagay lang, ma'am. Ma'am, sa tinutagay. Sa tinutagay lang, ma'am. Lugar sa ipaabuti mo, ma'am, oh. Karon lang magbuto ka uli, no? Karon lang ako nakapakita sa inyo, pero salamat you guys. Kita mo undang ka, kita mo undang. Salamat sa makauli siya. Yes! Ang gusto lang niya makauli sa Davao, kana ora iyang gusto. Kohon. Na Coke Zero, malipay na siya. Mas iwalay na siya, oo. Pero gipalitan naman mo sa sakong ate, o Coke Zero dito. Ang problema ato niya, abusado man mag Coke Zero. Kaya ng artificial na chemical, di ba? Sa kaadlaw, kapila mag Coke Zero. Ma'am Dili na ko Kitty, hindi na po maayo. makaibabalik doon sa dahig, sa Netherlands. Dili pa ko ingon karon sir, pero sige lang, makita lang ninyo. So, sige lang, ano lang ta. Sa subaybay lang ta sa mga balita. Tapos, dapat alert ta, pirmi, kabalo ta sa unsay panghitabo sa atong surrounding. So, kato lang gyud, ampo lang gyud ta, and dili ta muundang. Dili ta Salamat kayo, salamat. Salamat. Sa'yo nagabalita sa ako na sugod tong nadakpan akong papa kada gabi daw mo na adiri. Vice President of the Tayo, nga mag-chat ko sa iya kada gabi akong kamusta ng mga tao dira, okay ra sila sa may ginabuhat nila. Siya'y nagabalita sa ako. So, Boy ka, Taichi! So, maulang to, salamat kaayo, gilipod ko kadugay kay nagatawag ko man ni tanan, no. Lisod kaayo karon. So, Salamat sa inyong time, ma'am. salamat kaayo. Siyempre, nibisita lang po bago ko Bulacau na saan kay karon lang po kami sa mga. Siyempre, nilawag ko sa balay, di na ba ako nagdako, no. Balay sa akong papa. So, siyempre, mingawon po ko sa iyang kwarto. Kay, ever since gamay pa ko, sa iya kong matulog. Kay, pareho na, hilig magkulaw ba? Mga alas 4, alas 6 na matulog sa buntag. So, giningaw ko sa iyang kwarto. Kay, dugay na po ko, wala ka bisita. So, tanaw lang akong balay, kamusta tamutanan, kamusta na mo. So, maulang to. Punta ni vitamins ha. Sayang kayo, donate ba yan niyo? Di ninyo hot doon. Baon na, vitamins. As young as 18 years old, if I'm not mistaken. Pero para siyang nagsasalita sa mga anak niya.
Para siyang isang nanay na nagsasalita sa kanyang mga anak kung ano yung gagawin. And that is a sign of a great leader. We will continue on praying for her journey as a politician if ever kung mag-join talaga siya. But I believe na dahil sa persecution na nangyayari ngayon, she will be forced to join the politics. But anyway, dahil alam naman natin na si Attorney Harry Roque ay nag-apply ng asylum sa The Hague, Netherlands. Nako, may isang Pilipino daw kuno ang humarang at sinulatan yung government doon na, oops, wag yung i-grant yung asylum ni Harry Roque. Nagsalita ang isang Dutch citizen. Hindi na siya Pilipino. Isa na siyang Dutch citizen. Nakakahiya ka para sa mga Pilipino. Dininay mo na yung pagka-Pilipino mo. You don't have the right to say something about Harry Roque. Let's watch the video. I got my citizenship in 2005. Magtatatlong dekada na sa The Netherlands si Joel Vega, isang dating journalist at ngayon manunulat at artist. Sa kabila ng payapang pamumuhay bilang Dutch citizen, nababahala pa rin siya sa mga nangyayari sa Pilipinas. Pero ang ikinaalarma niya nang mabalita ang nag-apply para sa asylum si dating presidential spokesperson Harry Roque sa The Netherlands. Ito'y sa gitna ng mga kinakaharap nitong investigasyon at reklamo sa Pilipinas. Definitely nakaka-insulto. We pay a lot of taxes. I pay 40% of my income to the Dutch government. I don't want to spend now, Sumulat si Vega sa Dutch Immigration and Naturalization Services para hilingin na ibasura nito ang aplikasyon ni Roque. Ayon kay Vega, walang basehan ang idinadahilan ni Roque na political persecution sa Pilipinas dahil tumatakas lamang umano ito sa investigasyon ng Kamara at potensyal na kaso kaugnay ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. It's not fair. When he's a lawyer, he has the funds and the legal prowess to defend himself in the Philippines, which is not, threatening him physically. Pinangunahan din ni Vega ang isang online petition para kontrahin ang pagbibigay ng asylum kay Roque. Umani na ito ng mahigit 12,000 pirma loob ng 2 araw. Bakit tayo may pakialam? Because that's part of my identity being a Filipino. Pilipino? Pero ayon kay Roque, ang kanyang asylum request ay nagbibigay sa kanya ngayon ng proteksyon laban sa arrest warrant o extradition request para pabalikin ang Pilipinas. Pilipino? Dininay mo na, dininounce mo na pagka-Pilipino mo, you are already a Dutch citizen. At wala kang karapatan, you don't have the right to block the request of asylum by Harry Roque. First and foremost, you're no longer a Filipino. Binigyan ka din ng citizenship dyan. You should be thankful about it. Binigyan ka lang, you were given a chance. At dininounce mo yung pagka-Pilipino mo. Kasi ikaw, nakinabang ka din dyan. Looks ko. Pakinggan nyo, ang ganda ng mga sinasabi niya dito. Let's go. Opo, Kaado, nakikita po natin ngayon mula noong araw na pagkakaaresto kay dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abay, araw-araw din ay may nakikita tayo ng mga kababayan na nagsisilabasan, nananawagan na ibalik na dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang inyong masasabi dito? Well, nararapat lamang dahil siya naman talaga ang simbolo ng bagong panunungkulan sa ating pamahalaan. Alam po ninyo kasi marami nang nakalimot kung ano ang ibig sabihin ng public servant. No? So, nung bumalik po ang ating Presidente Duterte sa larangan ng politika hindi lokal kundi nasyonal ay nakita natin kung paano ang isang public servant ang totoo niyan. Ako po ay lumaki, ako po 77 years old na at mga kabataan ko ay nakikita ko pa kung ano ang ibig sabihin ng public service, no? At ngayon ay parang naiba na ho ang mundo. Nabaliktad na ang mundo. So, karapat-dapat lamang na lahat ng mga naghahangad na gawing tatay nila ang brand of governance ni Presidente Duterte ay magtipon-tipon. At ito'y simula pa lamang. Nako, hindi ko nga malaman lang kung saan, no? At, pero ang importante dito, nakikita ba ito ng Armed Forces of the Philippines? Yan. Diretsohin ko na kayo, mga sundalo, mga opisyales, no? Dahil kayo ang
latagan ng ating konstitusyon na protectors of the people and the state, no? Merong isang retired general, si Romeo Pocis, ang parang nakikita ko sa kanyang mga pahayag ay hindi lalabas daw ang military kung hindi lalabas ang tao. Well, ang tingin ko ngayon para bang at sa darating pa mga araw ay sila na lang ang nakakulong. Ang taong bayan nasa kalye na, nasa kalsada na. And this is in the magnitude of maybe 3 times, 4 times that of EDSA 1, no? Ito, kita mo naman, no? Hindi na kailangan magpunta sa EDSA ng mga ito. Sa isang covered court, nakikita natin, nag-gather sila. At ako'y, kung meron man akong pasasalamat, no? Sa pamilyang Marcos, Araneta at Romualdez, ay nagpapasalamat ako na inorganisa ninyo ang sambayanang Pilipino laban sa inyo. Dahil sa inyong kapalpakan. Diyan makikita natin na si Presidente Duterte ngayon ay hindi lamang isang national icon, no? Kundi isang international figure na. Dahil ultimo po sa Netherlands, kung saan siya ay presently under illegal detention, ay nagpupunta na po doon ang mga Pilipino at ako'y kinilabutan doon sa aking clip na nakita na in the thousands na po in just a few days, no? At ang hindi kasi sila naiintindihan, lalo na yung mga hindi nakapupunta pa sa Europa, ang Netherlands po ay nasa gitna ng Europe at ang The Hague ay nasa gitna rin ng Netherlands. At ang Europe po is interconnected by rail system. Kaya hindi na kailangan mag-aeroplano. Mag-bus lang ang mga tao, mag-train lamang, makakarating sila dyan. At except perhaps yung katulad ng galing sa Ireland o England, na sila yung mga nasa karagatan, so kailangan mag-aeroplano sila. Ito po ang isang pakikiisa ng Pilipino, hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong mundo na po. Ako'y nangingilabot sa nakikita ko sa Canada, no? Grabe din ang kupunan ng mga Pilipino doon. At darating po yan, makikita natin, lalo-lalo na sa darating na December 28 sa Biyernes, kung saan ay kaarawan ng ating pinakamamahal na Rodrigo Duterte, ang ating Tatay Digong. Opo. Kaado, alam po ninyo, sinasabi ng mga kritiko ng mga Duterte na itong ginagawang mga rallies, paglabasan na itong ginagawang pagtitipo ng mga supporters ng dating Pangulo, eh wala pong magagawa doon sa kaso ng dating Pangulo. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dyan? Ako, alam niyo, hindi na ako nakikinig sa mga kritiko Dahil disorganized thinkers yung mga yan. Yung mga organized thinkers nila, nakakabuhol-buhol na yung pa kayo mga disorganized thinkers na yan. Opo. Alam po ninyo, labas na po sa politika, paglabas na sa mga Pilipino dito at sa labas ng bansa. Ito po is no longer a political issue. This is already an emotional issue. Kaya wala na po ito Alam mo, hindi may mga karamihan kasi sa gobyerno, hindi nila naiintindihan, no? Ang isang kasabihan may isang kasabihan na the evil that men do lives after them. The good is oft interred
with their bones. Ayan. Yan po ang mga insightful words that were spoken by Mark Antony in Shakespeare's Julius Caesar. Alam niyo naman po, sa buhay ni Julius Caesar, mas tanyag si Brutus. Eh, sino ba naman si Brutus? Ha? Ayan po ay traidor. Yan po ang pumatay kay Julius Caesar. And ang sabi ni Mark Antony, uulitin ko, the evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones. Ang kasamaan na ginagawa ng mga tao ay tumatagal pa, nabubuhay pa. Matapos sila ay mamatay. At yung kabutihan ay nakakalimutan na dahil ito ay inililibing kasama ng kanilang mga buto. Ayan. So, yan ang ating quotation for the day.